Hi family and friends, welcome back to my channel, and today I'm going to show you a day in the life of an Indian housewife. For today's video, I'm going to show you our morning routine. So natutulog pa yung husband ko pero mag-start na ako magluto ng kanyang pangbaon. Ang lulutuin ko for this morning is pasta. So para mabilis at hindi ako makapos sa oras. Actually, pasta ang isa sa pinakamabilis at pinakamadaling lutuin. Kaya kapag alam kong kulang ako sa oras, pasta na lang ang niluluto ko. So una yan, magagayat lang tayo ng bawang sibuyas. Tapos, o pwede na rin tayong magpakulo ng tubig habang nagagayat at habang nagigisa ay naluluto na rin yung pasta. So, gumagamit ako ng olive oil kapag nagluluto ako ng pasta kasi mas healthy siya. So, mapapansin nyo, marami akong ginagamit na bawang sibuyas dahil hindi ako gumagamit ng magic sarap. So, yan na yung pinaka nagpapalasa sa lahat ng niluluto ko. At gumagamit din ako ng butter kapag nagluluto ako ng pasta para mas malasa at malinamnam siya. At ayan na nga, nilagay ko na ang aking tinadtad na manok. Ito ay breast part, so wala siyang buto. So hindi na ako bumibili ng giniling na manok. Bumibili na lang ako ng breast part. Tapos ako na lang yung naggagayat ng maliliit kapag kailangan ko ng giniling na manok. So ngayon maglalagay na ako ng asin at paminta for a better taste. So yan, depende sa inyo kung ano ang inyong taste preferences, kung gusto niyo ng maalat. Pero syempre, masama ang sobrang maalat. So, ingat-ingat tayo sa paggamit ng asin. So, nilagay ko na ang ating pasta sauce. Lalagyan ko lang yan ng kaunting tubig para hindi siya masyadong malapot. Ayan, nilagyan ko na siya ng kaunting tubig. Tapos, pipigain lang natin siya ng konti para simot na simot yung laman at walang sayang sa loob ng pakete. Ngayon, maglalagay na ako ng cheese. So, depende sa inyo kung anong cheese ang gusto ninyo. Pero ako, madalas kong binibili ay itong ganitong klaseng cheese dahil ito ay mas mura at madalas ito ay naka-sale. So, gumagamit din ako ng triangular cheese. Ito naman ay white cheese dahil ito din ay madalas naka-sale. So, madalas meron ako nito. At ito na din yung ginagamit ko pag nagluluto ako ng pasta. So, para sa akin, mas malasa ang yellow actually. So, habang nagigisa ako, ay nagpakulo na rin ako ng tubig. Kaya ngayon, kumukulo na yung tubig at pwede na nating lutuin ang ating pasta. So, naglagay lang ako ng asin at maglalagay ako ng konting oil para hindi magdikit-dikit ang pasta. At ngayon, ilalagay ko na ang pasta. So, tatandaan natin na kapag nagluluto tayo ng pasta, dapat kulong-kulo na yung tubig bago mo ilagay ang pasta. Luto na yung pasta at pwede na natin siyang ihalo sa ating sauce. So, kapag nagluluto tayo ng pasta, lagi nating tatandaan na iba't iba ang oras ng pagluluto ng pasta. So, lagi yan nakalagay sa labas ng packaging at lagi nating tatandaan na sundin yung oras kung ilang minuto siya dapat lutuin para hindi siya ma-overcook. Tapos na nating lutuin yung pasta. Kaya ngayon, gagawa naman ako ng tea. So, ito ang traditional way ng paggawa ng tea na natutunan ko sa India. Naglagay ako ng tubig at naglagay ako ng dried tea leaves. Maglalagay din ako ng kaunting sugar. At maglalagay ako ng kaunting masala. Ito ay cinnamon stick. At maglalagay din ako ng cloves. So, ito ay dagdag flavor at aroma sa milk tea. At syempre, hindi po pwedeng mawala ang fresh milk para makompleto natin ang ating milk tea or chai kung tawagin nila.
So, ready na yung milk tea. Ang sunod naman na gagawin dito ay sasalain siya. So, sinasala siya para hindi masama yung tea leaves at yung ibang masala. So, minsan gumagamit din ako ng luya para sa ibang flavor ng tea. Bye-bye, Buwa. Bye-bye, Buwa. Bye. Bye. See you. Bye-bye, Buwa. Pumasok na sa trabaho yung asawa ko, kaya kami na lang ng anak ko ang nasa bahay ngayon. So, ngayon mag-household chores na kami. This time, hindi pa siya pumapasok sa school, kaya sa umaga nandito siya. Pero since nag-start na yung school niya, ito ay late upload video lamang. Ngayon ay pumapasok siya starting from 7 o'clock until 12 o'clock. So, pero this time, kami lang dalawang nasa bahay. Maghapon, nagluluto, naglilinis. Sorry, Emma. So, today ay nagpapalit ako ng aming bedsheet. Bali, once a week, nagpapalit ako ng aming bedsheet at mga punda ng unan or mga pillowcase cover. So, yung iba, twice a week sila nagpapalit ng kanilang bedsheet at pillowcase cover. May kakilala ako na ganun. So, depende siguro kung gaano kakalinis. Pero, para sa akin, sapat na yung once a week na nagpapalit ng bedsheet at pillowcase cover. Para sa akin, sapat na yun. Actually, itong room namin is triangular shape siya. So, hindi ko alam bakit siya triangular shape. Kaya medyo alanganin yung edges ng bed. Pero triangle siya. Kaya medyo, ayan, masikip siya ng kaunti sa edges. Pero, okay naman. Sakto lang para sa amin. Mama, I'm waiting now. Okay, my dear.
guys, ganito ako maglaba at gumamit ng washing machine. Nilalagay ko direkta sa mga damit yung detergent powder. Hindi ko siya nilalagay dun sa dispenser. Kasi tumitigas siya at mahirap siyang linisin at tanggalin. So, since nakapagpalit na ako ng aking mga bedsheet at pillowcase cover, ngayon naman ay magpupunas tayo ng mga shelves at ng mga kung anik-anik dyan. Dahil hindi ko alam saan nanggagaling yung alikabok dito, pero everyday sobrang madaming alikabok. Kaya araw-araw nagpupunas ako ng aming mga shelves at aming mga furnitures. So, gumagamit ako dito ng suka na may water at dishwashing liquid. So, ito ang aking all-around cleaner. So, napakaganda niya sa salamin, sa sahig, nakakakintab siya, at sobrang tipid, at nakakalinis talaga siya kasi may disinfectant factor na siya dahil sa vinegar. So, hindi na ako gumagamit ng iba't ibang cleaning materials. Ito na lang yung ginagamit ko, all-around cleaner. Sa kusina, sa kwarto, sa toilet bowl, sa aming bathroom. Talagang nakakakintab siya ng faucet, nakakakintab siya ng toilet bowl, kumikintab din yung aming bathtub kapag ginagamit ko ito doon. So, may mga times na si Sophia ay nagvo-volunteer na siya ang magpupunas ng kung ano-ano lang. So, madalas ay bino-volunteer niya ay ang bintana. So, hinahayaan ko na lang din siya. At least nagkakaroon siya ng involvement sa mga gawaing bahay. At natitrain din siya to help. At dumadali din para sa akin kasi hindi niya ako tatawagin para makipaglaro sa kanya. So, ngayon tapos na ako maglinis. Ngayon naman ay magluluto naman ako. So, mag-start ako dito sa lentils. So, ang tawag nila dito ay musuri dal. Madalas itong kasama sa Indian meal dahil ito ang kanilang pinaka-gravy. So, madalas ito yung ginagamit nila as gravy or sabaw sa bawat ulam nila. So, halos sa araw-araw ay nagluluto ako nito. सब चला चली का खेला है, 2 दिन का जुगमा मेला है। सब चला चली का खेला है, 2 दिन का जुगमा मेला है। Chicken curry at ito ang magiging ingredients. So, garlic, ginger, onion, tomato, at mixed spices. So, nilalagay ko na siya sa isang lalagyan. So, chicken powder, meron tayo dyang chicken masala, chili powder, at syempre ang mga dried ingredients. Gagamit ako ng cardamom. At meron din akong gagamitin na galing India. Ito ay mixed spices na gawa ng aking mother-in-law. So, this is handmade. Dinikdik niya to. So, lagi ko itong ginagamit kapag nagluluto ako ng chicken curry. So, itong luya, didikdikin ko lang to. Actually, ang ginagawa nila is, ginagawa nila itong paste. So, since wala akong grinder, so, nagmamano-mano na lang ako. So, usually gumagamit sila ng garlic and ginger paste. Available to sa mga groceries. Pero hindi na ako bumibili. Nagdidikdik na lang ako ng luya at ng bawang. Tuwing kakailanganin ko siya. Feeling ko kasi mas fresh siya. At medyo may kamahalan din kasi sa grocery ang ginger and garlic paste. So, kung mapapansin nyo, napakaraming sibuyas ang ginagamit ko. Ganito kasi ang way ng pagluluto ng Indian food. Gumagamit sila ng napakaraming sibuyas. So, ito na yung chicken na gagawin kong chicken curry. Ito ay siguro mga 300 grams. Madalas, kapag nagluluto ako ng curry, lalong-lalo na kapag chicken curry or minsan Morton curry, gumagamit ako ng pressure cooker. Kasi, mas madali siya maluto. So, tipid sa gas at tipid din sa oras.
सब चला चली का खेला है, 2 दिन का जुगमा मेला है। सब चला चली का खेला है, 2 दिन का जुगमा मेला है।